Disyembre. Ang Bapor Tabo ay hirap na hirap sa pagsalunga sa agos ng paliko-likong ilog ng Pasig. Naghahatid ito ng maraming manlalakbay na patungo sa lalawigan ng Laguna. Totoong mabigat ang bapor, halos mabilog tulad ng isang tabo na pinaghahanguan ng pangalan nito. Ito ay matatawag na daong ng pamahalaan sapagkat niyari sa ilalim ng pamamahala ng mga reverendos at ilustrismos. Naroroon sa ibaba ng kubyerta ang mga mukhang kaymagi at maitim na buhok, mga Indio, mga Inchik at mga Mistiso. Samantalang nasa itaas naman ang kubyerta na naliliman ng luna upang hindi mainitan ng araw ang mga mangingilan na manlalakbay na nakasuot ng Europeo, mga praile at mga opisyal na nakaupo sa mga maginhawang silyo at ang nag-iisang ginang na si Doña Victorina. Vapor! Estrabor! Ngunit, Kapitan, bakit sa dock niyon pumupunta ang mga hangal na timonero? Sapagkat napakababaw po roon, ginang. Bakit ang bagal ng takbo? Bakit hindi tuminan? Sapagkat baka tayo maglago sa mga bukiring iyon, ginang. Nalalaman niyo ba ang kakayahan ng mga taong dalubhasa sa agham, Benzay? Hayaan sa lalawigan ng Puente del Caprico na ginawa ng isa naming kapatid. Hindi pa natapos ang tulay sapagkat pinintasan ng mga sinasabi mong taong dalubhasa sa agham. Ayon sa binagbabatayang teorya, ang tulay ay mahina na. Yan! Putris, yan talaga yung sinasabi ko. Yung Puente del Capricorn yan, yung mga taong dalubhasa sa agham. Yan talaga yung sinasabi ko sa iyo, Padre Salvi. Ngunit hindi nangangahulugan na wala kang gaanong katwiran na gaya ni Padre Camora. Ang sama ay nasa lawa. Maari wala nang ni isa mang maayos na lawa sa kapuluang ito. Ang lunas ay napakadali. Totoong nagtataka ako kung bakit wala nakaisip ng bagay na ito. Ang lunas ay napakadali. Ito lang magugugol na kahit anumang pera. Humukay ng isang tuwid na kanal mula sa lawa hanggang sa Maynila. Sa madaling sabi, gumawa ng isang bagong ilog at takpan ang dating ilog Pasig. Sa ganitong paraan, mapapadali ang paglalakbay at maiiwasan ang pagbara ng buhangin sa ilog. Isang panukalang Yankee. Ipagpaumanhin mo, Ginoong Simon, ang ginagala kong kaibigan na di ka sang-ayunan. Napakalaking salapi ang magugulo. At bukod sa rito, maraming nayon ang masisira. Pues sumira. At ang salaping ibigay sa mga manggagawa. Hindi kailangang bayaran. Gamitin ang mga bilanggo. Hindi makasasapat ang mga bilanggo, Ginoong Simon. Kung ganoon, pakilusin ang buong bayan. Mga matatanda, kabataan, mga bata. Patrabahuhin sila sa 3, 4 o 5 buwan sa halip na 15 araw sa sapilitang paggawa. Papagdalhin sila ng sariling pagkain at kagamitan. Tingnan ninyo, bago simulan ang mga sawain sa daungan, nagharap ako ng isang panukalang orihinal. Madaling gawain, makabuluhan, at matitipid upang linisan at putik at buhangin sa gulod-guluran ng lawa. Ngunit, hindi tinanggap sa dahilang hindi ito makapagbibigay. Dito, Maaari bang malaman ang inyong panukala? kung walang panganib, ay ibig ninyo ako magsalita. At kapag mayroon, ay tahimik kayo. Nakakita na ba kayo ng pato? Palagay ko yung napakamaril ng mga yan sa lawa. Hindi ang patong bundok ang ibig kong tukuyin. Ang tinutukoy ko ay ang mga itik na inaalagaan sa Paleros at Pasig. Alam mo ba ang ipinapakain sa mga ito? Mga suso. Mga susong maliliit. Hindi nyo kailangan maging isang Indio para malaman yan. Ang kailangan nyo lang, buksan ninyong mga mata. Tama, maliit na suso. At alam niyo ba, saan magkukuha ang mga ito? Kung matagal kang namalagi sa lalawigan, tulad ko, malalaman mong nakukuha ang mga iyon sa gulod-gulurang kahalo ng mga buhangin. At ang inyong mga panukala, Iyan ang tutukuyin ko. Pipilitin ko ang mga bayang makakalubnog at malapit sa gulod-guluran ng buhangin na mag-alaga ng mga itik. Makikita niyo kung paano mapapalalim sa gulod-guluran ng mga buhangin ang mga itik. Sisiriin nila ang mga suso. Iyan ang panukala ko.
Pagpapahintulutan niyo ba akong sumulat ng lathalain ukol dito? Kakaunti na lang nag-iisip sa bayang ito. Ngunit Don Custodio, kung lahat tayo dito ay mag-aalaga ng mga itik, dadami ang balot. Ew! Kadiri! Hayaan na lang nating matuyo ang mga gulod-guluran. Kumusta si Kapitan Tiago? Ganun pa rin. Ayaw pa rin magkapagamot ni Kapitan Tiago. Noong mga bata pa kami ni Kapitan Tiago ay wala pa yung mga drogang iyan. Hindi ko rin lubos maisip kung saan ang galing ang masamang gamot na iyan. Mawalang galang na po. Ngunit ang opio ay isang uri po ng halaman. Ito ay hindi gamot, nakakatuklas pa lamang, at hindi rin isang halamang katutubo pa lamang sa ganitong kapanahunan. Hindi ba, Basilio? Sangayon ako sa sinabi mo, kaibigan. Sa pagkaalala ko, ay meron ng opyo noon. Tama, meron na nga. Pero, hindi pa ito masyadong napapansin dahil abala ang marami sa pag-aaral. May iba ako, kumusta na itinatatag ninyo ng Akademya ng Wikang Kastila? Handa na po ang lahat. May mga guro na po at handa na rin pumasok ang mga mag-aaral. Mabuti naman kung ganon. Sana ay magtagumpay kayo sa inyong mga plano. Paano? Mauna na ako sa inyo. Kailangan ko ng magkataas. Siya nga pala, anong sinabi ng tiyo mo tungkol kay Paulita? Teka lang, kaibigan. Ba't namumula ka sa tuwing nababanggit ko si Paulita? Panghibi niya naman. Sa bagay, mangganda at mayaman naman si Paulita. Kaya nga lang, Ano? huwag kang kabahan. Gusto ko lang sabihin ay palagi niyang kasama ang kanyang tiya. Nakubod ng sungit. Palibasa, magtandaan na kasi. Don Simon! Maaari bang makisali sa inyong usapan? Nakikita kong kayong dalawa ay nagkakatuwaan. At Basilio, ikaw ba'y magbabakasyon? Oo, Don Simon. Si Isagani nga pala, mula sa kalapit na bayan. Sadyang hindi ako pumupunta sa mga lalawigan. Hindi naman sila bumibili ng aking mga alahas. Sa palagay ko ay mahirap sila. Sadyang, hindi lang talaga sila bumibili ng mga bagay na hindi nila kailangan. Kailangan na po pala namin umalis. Hinihintay na kami ng kanyang tiyo. Walang anuman. Pangarap, Basilio. Pangarap. Napakatapang mo namang sumagot ko doon, Simon. Siya ay nakakapangilabot. Halos kinakatakutan ko. Siya ang tinatawag na kayong mangging kardinal. Kardinal? Kamahalang itim kung gusto mo. Siya ang sanggunian na Kapitan General. Magandang gabi, Padre. Ano hong mapaglulingkod ko sa inyo? Kailangan mo nang magbayad ng buwis. 200 piso. Sinasabi niyo bang ako kailangan magbayad ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali ka ng bayad ng buwis sa nakarang 13 taon. Ngunit, nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang pamimilisyon nila. At ngayon, ayaw ko nang magbayad. Mapipilit ba nila ako? Ito ay naiiba. Dahil sa iyong pagbabayad, pinapatunayan mong wala kang karapatan sa lupa. Dati ay maliit na halaga lang. Ngayon, 200 piso? Napakalaki naman. Akin ang lupang ito. Hindi! Sa korporasyon ang lupang ito! Lalaban ako. Kung wala ka nang maintindihan, Tuloy ng kanyang anak! wag ang aking anak makapitan. Kapit ka sa akin. Pa, anong nangyari? Anong ginawa nila sa'yo? Kailangan na natin magbayad ng 200 piso para sa buwis natin. Ngunit bakit, Ama? Huwag kang mag-alala, anak. Babawi tayo. 500 piso ang hiningi na aming pinuno. Kundi mamamatay yung kapatid! 500 piso? Asa naman ako kukuha ng ganyang kalaking halaga? Ang kwintas. Ngunit hindi ito sapat para makabayad ng buwis. At ito ay bigay ni Basilio. Mamamasukan na lamang ako kila Hermana Pensya upang makabayad sa buwis. Inay,
Matagal ko na pong hindi nadadalaw ang tundon niyo. Naaalala ko pa kung anong klaseng trahedya ang nangyari sa ating dalawa. Sariwa pa sa aking isipan ang mga pangyayari. Parang kailan lang. Ngunit, Pagpan. Maaari ko ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Ang inyo pong magugunita, may 13 taon na ang nakakaraan sa mismong pook na ito. Tayong unang nagkita at inabot ninyo ang pakikiramay sa akin. At sa palagay mo, sino ako? Pinapalagay kong dakila. Isang taon, inakala ng lahat maliban sa akin na patay na ang kasawian ay labis kong dinaramdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mo ikamatay. Di mo ba naisip na sa isang kalabit ko lang sa aking baril ay pwede mo ikasawi? Iba ang pagkakakilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Pagkakatuklas mo ito sa aking lihim ay isang napakalaking banta sa akin. Ang maaaring pagkakabunyag nito ang maaaring sisira ng aking plano. Sa plano kong paghihiganti, sa plano kong matagal ko nang pinaghahandaan. Ginoong Simon, nooy nahatulang kayong filibustero. At dahil doon na kayo'y napakulong, gusto ba ninyong mangyari ito ulit? Walang ibang nakakaalam nito maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka sa aking landas, ay mananatili itong isang lihim. Madaling palabasin na napatay ka ng mga tulisan sa loob ng gubat na ito. Kung gayon, nagkamali pala ako ng pagkakakilala sa iyo. Totoong ako'y naparito may 13 taon na ang nakakaraan upang dakilain ng isang kaibigan na inilaan ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga mapang-api. At ngayon nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalaing ang laso na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa mga kabataan na nag-aaral ng wikang Kastila, hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ang magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Hindi kailanman ito magiging isang wikang pambansa. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Ginoong Simon, mali ang iyong iniisip. Sa simula pa lamang, akin ang nasaksihan ang inyong lupon. Ang mga kabataang naghahangad na itayag ang akademya. Ilang beses ko na rin tinangkang lapitan si Makaraig o si Isagani upang ihayag sa inyo na ang mga pagkakamali na inyong binabalak. Ngunit alam kong hindi kayo makikinig at inyo lamang iisipin na ako'y nasisiraan ng bait. Ngunit narito na sa akin ang pagkakataon. Hahayaan kitang mabuhay, Basilio. Kahit na alam kong nakataya dito ang katuparan ng aking mga plano. Hahayaan kitang mabuhay. Sumama ka sa akin. Sabay nating isakatuparan ang aking mga plano laban sa mga mapang-api. Salamat sa pagtitiwala, Ginoong Simon. Ngunit ako may mga pangarap din. Gusto kong magpagtapos. Gusto kong maging doktor. At ano ang iyong mapapala kung ikaw ay makakapagtapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano? Iyon na lamang bang hahayaan na ang iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa, tinatapakan ng mga taong siya mismong pumatay sa kanila? Ano ang nais ninyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko bang silang paglaban? Gayong ako mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante. Hindi maaaring hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman ng kanyang bangkay at pagkatapos ay magbintang ng kung sino-sinong Kastila. At kung ibibigay ko sa iyo ang aking tulong, Ginoong Simon, magbaba man ang hatol ng mga hukom, wala na silang magagawa. Hindi na kayang ibalik ng kanilang mga pasya ang buhay ng aking ina at kapatid. Hayaan na natin silang matahimik. Wala rin naman akong mapapala sa aking paghihiganti. pareho lamang tayo ng karanasan, Basilio. Ganyan na rin ako noon. Pinagwalang bahala ko ang lahat. Sa pagwawalang bahala nito, ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang kanilang kamumuhian. Ako pa ang kanilang kamumuhian sa kabila ng lahat ng pinagagawa nila sa akin. Natural lamang sa tao na magalit sa kanyang nasaktan. Lumalalim na ang gabi. Bumalik ka na sa inyo. Basilio, hindi ko hinihiling na iyong itago ang aking lihim. Dahil kahit ihayag mo ito'y, tiyak kong hindi ka nila paniniwalaan. Gayunman, kung sakaling magbago ang iyong isip, hanapin mo lamang ang aking bahay sa may eskolta. Pag-iisipan ko muna. Tama kaya ang aking ginawa? Bahala na. Mamamatay namang mahihina at matira ang mga malalakas.
Malapit na akong magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Molly, pwede ka naman sumulat bukas. Pero gusto ko bukas. Kung gano'n, ibalik mo na lang ang perang pinahiram ko sa'yo. Sige po, pupunta po ako dito bukas. Sige. Molly, tuturuan kita ng isa. Aralin mo ang mga ito. Dapat nagtapos ka para mangyayari ka. Opo, maraming salamat po. Tumingin ka sa Diyos ang pagyayari mo sa mga. Basilio, andito ka pala. Gusto ka na dito. Eto, okay naman ako dito. Hayaan mo. Iipon ako ng pera upang makabayad yung kay Hermana at kay Jack. Basilio, maraming salamat. Sino ho iyan? Magandang araw po sa inyo, Kabesang Tales. Magandang araw rin, Ginoong Simon. Maupo ka muna. Ano bang nagpagaling ito sa'yo? Naririto po ako upang magbenta sa inyo ng aking mga alahas. Ha? Pasensya na ho. Wala ho akong pera ngayon. Ayos na po yun. Hindi lang po mga alahas ang meron ako. Meron ako mga Magkano po baril. yung kwintas na ito? Napakaganda naman. Para sa iyo, binibini. Ibibigay ko yan ng sa murang halaga. Salamat. Sige. Ah, napakagandang kwintas naman po yan. Saan ho ba galing yan? Ah, eto ho ba? Saan ako ho ito? Ah, ganun ho ba? Ipagpapalit ko ang kahit anumang brilyanteng magugustuhan mo kapalit ng kwintas na yan. Hindi po pwede, Ginoong Simon. Ang kwintas na ito ay ang huling ihabili na lang ho ni Huli sa akin. Ah, ganun ho ba? Kung ganun, ayos lang po yun. Aalis na lang po ako. Sige ho, Ginoong Simon, maraming salamat ho. Salamat rin. Kapalit ng kwintas na ito ay isang baril. Handa akong ibigay lahat. Paghibganti ko lang ang aking anak na si Huli sa mga mapang-alipustang praile. Ginoong Simon! Oh, Basilio. Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahina na kanyang pulso. Wala na siyang ganang kumain. Kumalat na kasi ang lasang sa buong niyang katawan. Ano ho bang pakay ninyo, Ginoong Simon? Nandito ako na dahil sa dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Sa panig ng mga umaapi, sa panig ng iyong bayan. Masaya ka? Basilio, kailangan mo na magdesisyon. Isang oras na lang ay maghihimagsika na. Bukas ay wala na mga universidad. Wala na rin mga mag-aaral. At lalong-lalong wala na magpapahirap. Ang paghihimagsikan ay pagpapatiwakal. Paghihimagsik lang ang tanging pag-asa. Hindi Don Simon. Ang pag-asa ay nasa karunungan. Sapagkat ang karunungan lamang ang siyang walang paghipas. Dinanalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ay nagkakaroon ng kahulugan. Nawalan ka na ng prinsipyo at pansariling katauhan. Nakikita kong ikaw ay hindi na isang Pilipino, kundi busagos ng Espanya. Yan ay hindi totoo! Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, maaari mong pamunuan ang isang hukbo, lusubin ang Santa Clara. Kukunin mo ang isang taong tanging ikaw lang ang nakakakilala, bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na ho kayo, Don Simon. Anong ibig mo sabihin? Wala na siya. Wala na siya? Ano ibig mo sabihin? Patay na siya? Wala na siya? Paano nangyari yun? Kaanin ng hapon na siya yung matay. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita. Nasabihin na sa akin. Pabalik ko isang bilang mula kay Padre Salvi, ang inaabot ni Kapitan Tiago.
kaya ni Padre Lee at ito naging dahilan bakit wala kalihan. Ako nga, 13 taon ako nawala. 13 taon rin ako naghintay upang maituwid ang iyong kamalian. Pilit mo si Maria Clara ipakasal sa dayuhan. Wala kang magagawa pang diktahan ang kanyang buhay. Ang aking anak, patay na! Si Maria Clara ay hindi mo anak. Anong ibig mo sabihin? Si Maria Clara ay anak ni Padre Damaso. Ibarra! Di mo lang siya, ano? Tawad! Ang salamin ay isang makinis na bagay upang makita ang anumang iharap dito. Nakahati ito sa dalawa, salaming bubog at salaming metal. Kung ikaw bibigyan ng kaputong na kahoy at masisinagan ng larawan ng mga bagay na ilalagay sa harap, saan bahagi mo ito ilalagay? Marahil sa bandang itaas. Ang layo ng sagot mo. Ikaw, Placido, hindi kita tinatanong kung ibig mo sa gipin ng iba. Tumayo ka, ikaw sa buhat ng iyong mga katanungan. Pero bakit? Ano ba ang ginawa ko? Mas mainam ang tao sa iyong Placidong bulong. 15 araw na liban, at isa pa, maaari ka na magbakasyon. Ngunit 4 pa lang aking liban. Tuwing liliban ka ng isang araw katong pas na 5. Ilan ba ang 5 makalima? 25 po. At kung beses pa lamang kita nahuli, iyan at tatong 5. 15 po. Kapag lumibot ka pa ng isa, lalabag ka na. Mamangkat pa kita ng isa dahil hindi mo alam ang leksyon ngayon. Alasin niyo lahat ng magang ko sa araw na ito. Aba, at bakit? Hindi ko po maisip kung paano wala rito ang makapag-uulat ng leksyon. Hindi ba pwede iba sa klase para alam ng leksyon? Sige! Lagay mo lahat ng buwit na gusto mo dito. Hindi na ako makapagtiis. Uy, Sr. Simon, magandang gabi ho. Magandang gabi rin. Kumusta ka na? Tagal na tayong hindi nagkikita. Ito nga ho, napakalaki po ngayon ang aking mga problema. Yung aking po mga mangungutang hindi nagbabayad ng kanilang mga utang. Kaya po yung aking mga negosyo yun, tunti nang nalulugi. Kaya ho, Sr. Simon, humingi po ako sa inyo ng tulong. Sana po ay tulungan niyo ako na makabayad sa aking mga utang. Sige, tutulungan kita dyan sa problema mo. Pero sa isang kondisyon, tulungan mo rin akong itago ang mga sandatang gagamitin sa revolusyon. Mga sandata ho. Sige ho, papahalaguha ko. Ayun doon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo,
gabi, Don Simon. Magandang gabi rin. Nais ko lamang ipaabot sa inyo itong aking regalo. Ang gandang regalo naman po nito, Don Simon. Maraming salamat po. Anong ibig sabihin nito? Ito ang ganda ni Crisostomo Ibarra. At paano nangyari ito? Nais na ipatayin lahat ni Crisostomo Ibarra. Paano ba yung nangyayari? Matagal na patay si Crisostomo Ibarra. Si Simon! Si Simon at si Ibarra iisa! Hindi! Hindi totoo yan! Ikaw yung kasiyahan! Anong ginagawa mo dito? Sagani, tara na! Pabayaan mo ako, Basilio. Bukas hindi na siya ang dating. Gusto ka mamamatay? Ano ka mo? Sagani, makinig ka sa akin. Ang lampara sa loob ay may lamang kultura. At pwede itong sumabog kahit anumang oras. Tara na! Sasabog? Anong sasabog ang pinagsasabi mo? Tara na, Sagani! Bakit hindi ako nagtagumpay? Bakit ako nabigo? Bakit mo ako pinabayaan? Hindi naman kasing ka na si Paul. Ayos na ba ang iyong pakiramdam? Wala ito, Padre. Mawawala rin yung lahat sa ilang sandali. Ano mang oras ay tatalag na ang laso na aking inyo. Huwag ko kayong matapag, Padre. Gusto ko lamang sabihin ang aking libo. Pero bago ko yun, nais kong sabihin niyo sa akin kung totoo bang may Diyos. Meron na. Minsan man tayo tumulong. Kariya ng Diyos. Padre, ayaw kong mamatay na may dalang kasamaan. Ako si Crisostomo Ibarra, na nooy inakala nilang patay na. Ngunit ako ay nagbalik upang magiganti sa mga mapang-api. Ngunit ako ay nabigo. Patawarin ka ng Diyos, anak. Siya ang sumira sa iyong mga bala. Sundin natin ang kanyang kagustuhan. Sa palagay ni Hubang, kaloob ng Diyos ang lahat ng ito. Walang sino man ang makakasagot sa kanyang kagustuhan. Ngunit dapat ninyong malaman na ang Diyos ang katwiran. Katwiran, ngunit bakit hindi niya ako tinutulungan? Marahil sapagkat hindi ninyo ang paraan ng inyong gusto. Ano ang ibig niyo sabihin? Ang kararalang baligtas sa isang bayan ay hindi kakampi ng isang katulong sa pagkakahirap sa kanya. Kung balang araw na hindi malaya ang ating bayan, ay hindi galing sa masasamang hingin at pagkakasala. Ang kaligtasan ay may kahulugang kabanalan. At ang kabanalan ay pagtitiis at pagmumulong. Iniisip ka ng Diyos, yan ang kalayaan ng ating bayan. Bago natin tungarin ang kanyang kalayaan, ay kailangan mula natin patunayan ang ating mga puso na tayo ay handa sa pagpasasabi. Sa kalayaan, kailangan mong paglaban. Bulang dakilaan natin ang isang pagkakulang. Sa tagumpay na ito ay isang pagkulan. Sapagkat ano ang halaga ng isang kalayaan kung ang mga alipin na ngayon ay siya rin magkakalikanian sa kinabukasan. Marami po salamat, Padre. Ngayon, ay mapayawan ang aking kalooban.
para sa isang marangal na hangarin. Pahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinampunan ng alin. Pansamantala, dyan ka muna. Hindi makapagbaluktot ng katuwiran. Hindi uudyog ng kasakiman. Uy, sino mo? Magandang gabi ho. Tulungan ko kayo. Tulungan ko. Okay lang. Pero nagtawa na kasi siya. Smoke alarm went off at night. I woke up, wiped the sleep out of my eyes. Left a note, I'll be back in 5. I'm still waiting for the moment. 1, 2, 3, go. I was told to put my job in front of you, but it won't hold me like you do. But I do it for the love, waiting on the gold rush, keep it on the edge, smoking on a roll up. When I see my friends, all they say is hold up and remember the time when we were in school, listening to grown-ups, didn't know a thing. Then again, you know what, you know how to sing, but you don't know anything other than that. So maybe you should learn to love her like the way. And maybe you should learn to love her